Kakagaling ko lang Vietnam at kakapunta ko lang sa factory kung saan ginagawa itong mga VinFast na kotse na to. Kanina ko pa siya nakuha pero ngayon lang nakapag-vlog and nanggaling ako sa Asiana. So 88%, syempre unang issue dito is yung charging station. Sa totoo lang, kahit ako guys hindi ko alam kung paano, saan. Sinabi lang sa akin kung kailan mag-charge which is wag ko daw ito papabuti na 30%. So 400 kilometers pa naman yung range natin ngayon. And papakita ko din pala sa inyo yung itsura nito VF6 para sa akin. Actually ire-rep ko siya kung para sa akin lang kasi pogi guys, so kakaiba, diba? Automatic nang namatay kanina. Problema ko din yan, hindi ko alam kung paano siya pinapatay or what, pero automatic na pala. So talagang banu tayo dito guys. Nakita ko siya kung paano ginawa pero sa paggamit pare-pares tayo matututo. And diba? Gwapo naman siya. So crossover siya guys. At I like it. From the design, yung kulay, I'll vibe with this. Solid siya, solid. And yung power, okay naman. Kanina may sports mode siya. Tsaka ako na ibibigay yung in-depth na details nitong kotse na to. Pero ayan siya. Ito yung quick walk around niya. And may topa tayong padating. And sasamahan niya ako sa pag-content nito guys, kasi mas maganda may kasama tayo dito para hindi lang ako yung nakaka-experience nito. Kasi it's cool seeing this in Vietnam, pero it's another thing na dinadrive ko siya dito sa may Pinas. And ayun, na-experience ko ngayon. Ang challenge natin ngayon guys is babiyahe tayo from Manila to Batangas. So syempre kailangan ko nang i-charge to sooner or later. So yun ang tatahakin natin problema mamaya at i-research natin kung saan meron. Pero talagang ano ba talaga ang POV nyo sa mga EV? And syempre ako naman, alam nyo yan, heavily focus tayo sa automotive tuning and malayong malayo to sa content ko. Pero speaking of sustainability and syempre kotse pa rin, napili kong mag-content and ipakita sa inyo. So ngayon, samahan mo ako, kukunin natin yung isang kotse kasi iniwan ko dun sa isang tropa and pares natin i-XP to. Yeah, actually, ang ganda ng kulay. Trip ko yung kulay bro, hindi siya baduy. Hindi siya baduy. Totoo, totoo. Tama yung ilaw. Yeah, ito. Okay. Oh, yun, okay. Solid. Pogi nung DRL niya, di ba? Para siyang, alam mo yung ibon. Oo, parang parang. So yes, may kasama na ako, diba? Hindi ako mag-isa mag-content. Nakita ko na yung kanina eh. Yun! Oh, diba? Okay. Ayun. Galing mo. Okay. Masanda ka pa sa EV kaysa sa akin. Well, expert na ako dito pare. Wala. Lahat naman talaga ng kailangan nandito na. Pero at the same time, meron silang analog feel na hindi katulad ng ibang brand na igagano mo lang, 'di ba? Na swipe. Pero ayun, may natira pa din naman. So, ayun. Lock, volume, hazard yung nandito sa gitna. Tapos yung driving mode. And yun na. Sobrang simple, 'di ba? Sobrang simple. Hindi mo kailangan memorize lahat. Ilang percent na tayo? 55% tapos 259 kilometers remaining. Hahatid ko na ulit si brother. So ito ngayon, paano ba mag-charge? So may dalawang outlet dito. Samba to, kaliwa kanan. Nasa harap. So kailangan baligtad? Hindi, kaya. O abot naman. Feel ko naman abot. Okay. Then paano ba to? Poop. Hindi, siya pindot. Paano ba? Pa-charge po. So ngayon, pare-pares natin malalaman kung paano mag-charge ng isang EV.
Hindi namin mabuksan. Boss, alam niyo ba? Hulaan natin. Okay. Pinakuha lang sa akin pero hindi tinuro sa akin kung paano i-charge. EV problems. O, di ba? Walang overheat pero ito na yung mga problemang tatahakin mo kapag may EV ka. At least pogi pa rin yung kotse. Diba? Diniinan lang ni Kuya. Dito sa gitna. Kailangan pala nakapark, pare. Diba? Okay, boss. Salpak nyo na yan. Boss, tapos na yun? Nadyo ka? CCS2. CCS2. Ganun kaya katagal? Charge. Malaman natin dito ngayon. Please. EV problems. May tumutunog eh. Okay. Ayun na, nag-green. Nag-green! Yay! Grabe naman yun. Lumusot. Ayos boss, ayos. Boss, pero matanong kita, anong masasabi mo sa coaching to? Sa itsura niya, gano'n. Maganda naman. Okay. Yung kulay. Ayos naman yung kulay niya. Ayos naman kulay. Hindi siya gudumi eh. Bago lang to, ito yung VinFast VF6. Vietnamese yan, hindi siya Chinese. Oo. Kaya bago sa mata, no? Ayos, masaya. 1% na. Okay, oh. Green. Kanina 55. Okay, 57 na. Anong oras na? Time check. 3:44. Uy! Ang bilis, 63 na. Time check. 3:46. 2 minutes, no? Damn! Pero kung ito yan, tulog ka muna. Diba? Ito yung AC charger. Nagkape lang kami doon sa may McDo. Mabilis ang kain, pero mukhang tapos na, no? Ilan? So, 29 kilowatts. 30 minutes lang, oh. Suabe. Safe. Magkano? So, 1,000. 1K. We charged 29.29 kilowatts. So, times 35 pesos. So, got to 1,000. Just over 1,000. For more than 45%. So dito basically binibili mo yung oras kasi mura naman talaga kung naka AC charger ka. At yung AC charger yun yung gagamitin mo sa bahay. Tama ko. So ibig sabihin kung nagmamadali ka, kung gusto mo nang mabilisan, ito yun. Ayos din. Okay, compute natin 13 pesos per kilowatt. 13.27 sa Meralco. So 29.29 times 13. Supposedly 400 pesos lang. 27. Yeah. Oh, 400 pesos lang. Almost 400. So, okay. Yung premium na binayad mo for the time is... Yun. Kasi ilang oras yan? Oo, ilang mga oras. 9 hours more to... isang tulog yan. Oo. Okay. Not bad. Hey, kape muna. Then, hatid natin si Brother Gab. Ngayon, nandito tayo sa may SM City Santo Tomas. At may charger daw na nakalagay dito. Ginagamit ko yung app na Evro. EVRO. So, tingnan natin kung fast charger pa to o hindi. Kasi kung hindi, worst case scenario, meron na lang tayong 40%. Itatakbo natin to ng Mount Plaza at doon ulit tayo magpapacharge kung saan tayo nagpa-charge yung una. So, feel ko naman. Sana. Para hindi hassle, lalo na sa mga taga dito, malapit sa atin. Sir, saan po yung charger dito ng EV? Sa basement sir, gaganon kayo sir. Tapos pa ba kayong basement? Tapos sa basement. Okay. Sige, salamat. Basement. Okay. Passes daw tayo dito. Basement ng SM City Santo Tomas. Inassist naman tayo ng mga guard. Sobrang babait nila.
So kahit pa paano nakakahinga tayo kasi at least okay, feel ko yun na yun. Ayun na. Ngayon nandito na tayo. Okay, meron naman may nagpapa-charge pa dito. Okay. Sobrang hassle-free. So kung may mga ganitong SM lang sa inyo or charging station, the best guys kasi talagang magana naman napaka-convenient. Wapo. Nakabalik na kami ng Tanawan. Yung mga boys tinatanong sa akin kung magkano yung SRP. Pero hindi ko masagot eh. Actually hindi ko alam eh. Favorite spot ko na to dahil meron silang supercharger and yun, wala naman nagcha-charge. Yeah! Mapupuno natin ulit siya. Yes sir! We're back! So you know, 141 kilometers yung remaining 30%. Saktong-sakto sa recommended nila na wag niyo ibababa sa 30% daw. So you know, sumusunod po tayo. Saktong-sakto guys. Boss, pa-charge ulit ah. Nakalayo naman ako doon sa huling charge natin eh. Ang bilis niya, no? Walang tunog. Ang kulit. Na-enjoy ko siya. Tulin niya bro, ang tulin. Ayos pala dito kasi dun sa charger kanina sa SM, nasa 5 kilowatts lang yung nare-receive. Ngayon, tingnan nyo guys, oh. Damn! 96 hanggang 120 siya. So, isang oras lang, full charge siya ulit tayo. 31% ngayon. It's 1:04 AM. Ngayon, tingnan natin kung ilan na. Charging complete! 40 minutes lang bro. 40 minutes. Yes sir. Safe. Not bad. Safe. Hey! Mga tropa, bago lang din sa kanila tong EV kaya pinapa-experience ko and ayun o. Surprisingly, nagugustuhan naman nila. Kahit galing sila sa mga Civic na ganito, it's growing in them. Yung mga ganito ang kotse. 1,295 yung ginastos natin. Boss, thank you. Napin nyo lang si Kuya Marvin. Yan ang number 1. Kung may mekaniko ng mga kotse-kotse, so siguro magiging expert ng mga EV dito. Salado nyo na eh. Kasi ang dami nagpapacharge eh. Hey! Kamusta? Safe no? Oh! Bro, parang hindi siya totoo bro. Di ba? Parang yung simulator bro. Parang laruan lang siya. Weird but good. Di ba? Problem solving to. Yes sir. Angas oh. Gwapo. Wala akong time mag-charge sa isang AC charger katulad na nandun sa Santo Tomas kasi masyadong matagal siya, no? So, nagpa-charge na ako dito para sa convenience ng time. Makasave tayo sa 40 minutes tapos na agad. Though, yun, nagbayad tayo ng 1,295. Para sa akin, sulit pa rin dahil ang bilis lang, hindi hassle, and sinamahan ko lang din sila sa mga hassle natin. Hoping na mag-go yung mga clothing nila, and yun, lifestyle lang talaga. Sinama ko kayo dito sa trip na to, and ito yung honest review ng isang EV car, no?
Abos na rin. Time na rin. Pinapauwi na rin tayo, umuulan na eh. Nice meeting you, bro. Good luck doon sa business niya. Update. Usap na lang tayo, bro. Ingat ha. Alright. May last one na meeting tayo. So 2 AM na. Ingat, bro. Salamat. Wait, bro. Okay. So head back tayo. Calamba, Laguna. Last one na meeting bago tayo umuwi. About sa mga ibang business and yan. Ooh, super smooth. Para sa akin, okay siya, tol. Di ba? Oh, para sa e-car. Actually, first time ko first time ko makasakay sa e-car. Sobrang tahimik, parang naka-e-bike na sobrang komportable. Kulit eh, no? E-car. Paano to? Lang. Okay na. Okay na. Apakan mo. Gagi. Kulit mo. Ganun. Ang weird, di ba? Oo. Bilis. Lalo na pag dinili mo to, di ba? Oo. Pero feel ko para sa akin, siguro hindi ko lang matanggap na Hanggang ngayon ako din pa rin. Pero pag nadili mo to buong araw, okay siya. lambot, steering wheel. User friendly. Sobrang basic lang. Siguro pati elementary, no? Mabigat sa gat ko eh. Mas ang ganda ng screens. Minimal. But good. Ganda ng loob.